Yo, JIPs! Para sa raffle natin na 200 pesos sa Sunday, request lang comment kayo ng hashtag JD doon sa bago nating upload sa kabila kong channel na JD. Nariyan yung link sa comment section. At para sa mga gustong ma-shoutout, comment lang din kayo para shoutout ko kayo sa susunod nating video. Yun lamang JIP, maraming salamat. Huwag na nating patagalin pa. Simulan na natin ang kwento. Nanlabo ang paningin ni Risto at nakaramdam ng panghihina ng katawan. Patuloy pa rin sa pagtawa si Almacar. Habang si Aurora naman, tahimik na naglalakad paikot kay Risto habang ipinapatak ang dugo sa lupa. Sa kabilang banda, hindi malaman ni Noel at Lorena ang nangyayari kay Risto. Makikita sa mukha ni Juliana ang pagkabalisa. Hindi mawari ang kinikilos na parang natataranta. Nagtanong si Lorena kung anong problema. Bigla pong nawala yung presensya ni Risto eh. Kinakabahan po ako. Baka po kung ano nang nangyari sa kanya. Wika ni Juliana. Nagkatinginan si Noel at Lorena. Umabante ng lakad si Lorena papunta sa direksyon kung nasaan pumasok si Risto. Tinawag niya ang pangalan ng anak ngunit walang sumasagot. Napakatahimik. Sobrang dilim at hindi maramdaman ni Lorena ang anak. Nang mga sandaling ito ay nakabuntot lang sa kanya si Noel at Juliana. Hanggang sa muling nagsalita ang batang babae, tinuro nito ang isang lugar. Dito po nawala si Risto. Wika ni Juliana. Mabilis na naglakad si Noel. Hawak ngayon sa kamay ang rebultong may muka ng kambing. Nanginginig si Noel dahil nakikita niya ang isang pangitain. Isang malaking guhit na pentagram at nasa gitna nakahandusay na si Risto. Ayon kay Noel, maaaring nahulog sa patibong si Risto. Nakikita niya ang lugar. Naroon lang sa lugar ngunit nasa loob ng ibang dimensyon ang batang banal. Isang portal? Tanong ni Lorena. Hanggang sa nakarinig sila ng boses mula sa likuran. Paglingon ni Noel at Lorena, laking gulat nila nang makita si Carpio. Tama ka dyan, Lorena. Portal. Hindi ba't nasabi ko na sa inyo na kayang gumawa ng imposible ng rebulto na may mukha ng kambing? Lalo't ang dalawa ay nasa kamay ni Almacar at malamang sa malamang na pag-aralan niya kung paano yon isasagawa. Nandito lang si Risto sa lugar pero hindi natin makikita. Maliban na lang kung gagamitin natin yung rebulto na ipinahiram ko sa inyo. Akin na, Noel. Wala tayong magagawa kung hindi gamitin ang kapangyarihan ng rebulto. Babasagin ko ang pinoder ni Risto dyan. Ipapakita niyan sa atin ng lahat. Maaari ding lumitaw sila Almacar dyan sa direksyong yan. Wika ni Carpio. Mabilis na inabot ni Noel ang rebulto. Nang mahawakan nito ni Carpio, inilapag niya sa lupa. Gumuhit ng isang bituin sa lupa at pinikit ang mga mata. Kasunod nito ang iba't ibang helen na parang galing sa impyerno. Napatakip ng tenga si Juliana habang si Lorena naman parang baliw na nagwala at nag-anyong kubura. Si Noel nakatulala lang. Tagaktak ang pawis sa muka dahil sa sobrang init ng paligid. Hanggang sa bigla na lang lumitaw sa kanilang harapan si Almacar at Aurora. Habang si Risto naman, nasa gitna ng malaking guhit na may nakatirik na hanay ng kandila. Gulat na gulat si Almacar. Kitang-kita ang matinding pagtataka. Si Aurora naman mabilis na umatras papalapit kay Almacar. Sinasabi ko na nga ba, hindi ka pa rin tumitigil, Carpio ka. Isa kang traidor. Wika ni Almacar.
Susunggab sana si Lorena ngunit inabisuhan siya ni Carpio. Huwag niyang ituloy dahil ikakamatay lang ni Lorena kapag tumapak siya sa malaking simbolo. Napatigil naman ang kubura. Tinitigan lang si Risto na nakahiga sa lupa. Anong sinasabi mong traidor? Kailan ba tayo nagkasundo? Kailan ba ako sumapi? Parang wala naman ata ako naaalala. Sinabi ko naman sa'yo. Sinabi ko sa inyo ang hangarin ko. Oo, mangkukulam pero hindi kasing sama mo. Wika ni Carpio. Anong gagawin natin? Baka mamatay ang anak ko. Tanong ni Lorena. Sinabi ni Carpio na pwede silang kumilos, ngunit hindi maaaring matapakan ng simbolo. Tumango si Lorena. Nasa labas ng simbolo si Almacar, kaya mabilis na umikot ang kubura habang nakasunod naman si Noel. Ilang distansya lang si Almacar. Lumundag si Lorena upang umatake, ngunit bigla na lang may lumitaw sa kanyang harapan. Isang lalaki, nakahubot-hubad at sinakal si Lorena. Napahinto si Noel sa gulat, habang si Carpio naman kumunot ang muka. Singkit matang tinitigan ang taong bigla na lang lumitaw. Nanlaki ang mga mata ni Carpio nang makilala niya ito. Walang iba kung hindi si Rodan. Anak ng put. Tapos na pala ang proseso. Papanong nabuhay siya gamit lang ng isang bata? Delikado to. Wika ni Carpio sa sarili habang papalapit kay Lorena. Tumawa si Almacar na parang demonyo. Nagbigay pugay sa kapatid na muling nabuhay. Ikinagagala kitang makita muli, Rodan. Huli na kayong lahat. Tapos na ang proseso. Buhay na ang kapatid ko na isang immortal. Wika ni Almacar. Nagpupumigla si Lorena sa pagkakasakal ni Rodan. Tahimik lang si Rodan, habang ang kubura naman ay hirap sa pagkawala. Unti-unting humihigpit ang pagkakasakal hanggang sa hindi na nakatiis si Noel. Tumulong na ito at sinapak sa mukha si Rodan. Ngunit hindi natinag. Hindi alintana ang patama at hindi nayanig. Parang sumuntok sa bakal si Noel. Hindi ko alam kung bakit ginawa mo sa akin to, Almacar. Magpasaganon pa man nagpapasalamat ako. Noon meron akong gustong gawin, pero namatay ako. Ikaw, sino kang mapanghas na aswang? Isang kubura. Malakas, pero hanggang dulo ka lang ng daliri ko. Wika ni Rodan. Unti-unti nang nanghina si Lorena. Ilang sandali pa nakarinig sila ng malakas na kalabog sa kakahuyan. Umalog ang mga puno na parang may higanting paparating. Nang mga sandaling ito, paparating na ang mga higanting elemento. Sobrang nagtaka si Juliana dahil papano ito nakapasok kahit malakas ang poder na nakabalot sa buong lugar. Hanggang sa nagsilitawan ang ubod na papangit na muka sa ilalim ng mga puno. Sumigaw si Juliana at tinawag ang tatay niyang taong kabayo. Parang nakakita ng sobrang nakakatakot si Almacar, habang sila Carpio at Noel naman ay napaatras. Nabitawan ni Rodan si Lorena. Bumagsak sa lupa ang kubura. Binagsak ni Carpio ang poder sa paligid. Lintik, nakapasok ang mga lamang lupa. Wika ni Almacar. Inabisuhan si Rodan na lumikas na muna sa lugar. Maaring mabuhay si Rodan kapag kumilos ang mga lamang lupa, pero hindi makakaligtas sila Almacar at Aurora. Tumango naman si Rodan. Parang bulang naglaho ang tatlong kalaban. Kasabay nito ang pagsimatayan ng mga nakasinding kandila. Sige na, Noel.
Pwede yun ang kunin si Risto. Wala na ang kapangyarihan ng Karimlan. Mungkahi ni Carpio. Dali-daling nilapitan ni Noel si Risto. Kinapa ang pulso at pinakiramdaman ang paghinga. Buhay pa si Risto at nawalan lamang ng malay. Lumapit si Lorena habang umiiyak. Nag-anyong tao at hinapuhap ang mukha ng bata. Buhay pa siya, Lorena. Nahimatay lang at wala kang dapat ipag-alala. Wika ni Noel. Pumalibot sa kanilang lahat yung mga mandirigmang engkanto. Nasa tabi naman ni Juliana ang tatay niyang taong kabayo na si Camaro. Juliana, pagpasensyahan mo na anak dahil nahuli kami. Hindi kami pwedeng pumasok dahil ikakamatay lang ng hukbo ng mandirigmang engkanto. Wika ni Camaro. Unti-unting naglaho ang mga engkanto at dito na lumapit si Juliana kay Carpio upang magpasalamat. Ayon kay Juliana, dahil sa pagpapalit ng poder gamit ang isa pang rebulto, nakapasok na ang mga engkantong mandirigma. Ikaw pala ang isang bata na meron ding ibang katangian. Nakakamangha dahil unang beses ko palang makakita ng ganong klase ng mga engkanto. Ang lalaki, hindi may pagkakailang matatakot talaga si Almacar. Nga pala, wala kang dapat ipagpasalamat dahil kahit ako, hindi ko alam na nabasag ko pala ang poder sa paligid. Nag-usal lang ako para ibalik ang lakas ng rebulto at hindi ko alam na meron na palang nagbago. Pero mabuti na rin yon dahil kung sakaling hindi nakapasok ang mga kaanak mong engkanto, paniguradong tagilid tayo sa mga kalaban kanina. Wika ni Carpio. Lumapit siya kay Risto na karga ni Noel. Nagtanong kung ano bang susunod na magiging hakbang. Sinabi naman ni Lorena na hindi niya alam. Malakas ang kalaban at kung hindi dahil sa mga engkanto ay maaaring patay na silang lahat. Juliana, maitanong ko lang kung maaari ba tayong humingi ng tulong muli sa mga kauri mo kung sakaling mapalaban tayo? Tanong ni Lorena kay Juliana. Pwede po si tatay dahil siya din ang gabay ko. Pero kung patungkol naman po sa mga mandirigmang engkanto, sa pagkakaalam ko, may hangganan po yung kakayahan nila eh. Nakabatay lang po yun sa nasasakupang teritoryo. At kabilang na ang lugar na ito, kaya po sila nakaresponde. Hindi ko lang po alam kapag nasa malayo na tayo. Maaaring si Tatay Camaro lang po yung makatulong sa atin. Tugon ni Lorena. Sumabat naman si Carpio. Sinabi ng matanda na totoo ang sinabi ng batang babae, sapagkat lahat ng mga nilalang ay nabibilang sa ibang dimensyon. Teritoryo ang pinaglalaban at kung sakaling lumampas, wala na silang magagawa. Pero kung may grupo pa ng engkanto sa susunod na lugar, doon sila maaaring mangingi ng tulong. Pero depende yon sa kapasidad ng tatay ng batang to. Juliana, tama. Baka pwede mong kausapin ng tatay mo. Siguradong lalayo sila Hudan kung saan hindi mahanap ng mga engkanto. Mungkahi ni Carpio. Tumangulang si Juliana pero makikita sa mukha ang pag-aalala. Paano na yung mga batang nadukot? Saan natin sila matatagpuan? Carpio, tulungan mo kami. Kailangan nating maligtas sa mga batang nadukot. Wala nang silbi ang buhay nila dahil natupad na ang pagbabalik ni Hudan. Baka patayin yung mga batang yun. Wika ni Lorena. Magpahinga muna kayo. May ilang mga bahay naman dito na walang nakatira. Ako na ang susubok na hanapin ng mga bata. Noel, makikita mo ako sa pamamagitan ng rebulto. Magkakaroon ka ng pangitain kung sakaling may ibulong ako sa hangin. Malalaman mo ang sitwasyon. Sige na, aalis na muna ako.
Antayin niyong magising ang batang banal. Wika ni Carpio. Wala nang nagsalita sa kanila. Inihatid na lang ng tingin ang manggagamot habang papalayo. Binabagabag ngayon si Noel. Papanong bigla na lang nagpakita sa kanila si Carpio? Anong ginagawa nito at sobrang bilis na karating? Magpasaganon pa man, hindi niya muna pinagtuunan ng pansin. Sa susunod niya na itatanong kay Carpio. Nagustuhan naman ni Noel ang pamamaraan ng matanda. Kahit masama ang gamit nito, ginagamit niya naman para sa kabutihan. Naganap si Noel ng masisilungan. Naglakad-lakad hanggang sa may nasilayan na isang maliit na kubo. Pinagtagpi-tagping pawid na parang bahay sundalo. Pakorteng tatsulok. Nakaangat ng isang dangkal ang sahig na papat sa lupa. Nasa gilid ito ng malapad na sakahan. Binalikan niya si Lorena. Dumiretso sila sa kubo at yon ang ginamit nilang silungan. Maliit lang pero sapatang espasyo para magkasya sila at may maayos na mahihigaan. Inilapag ni Lorena si Risto. Tulog pa rin ang bata at medyo matamlay ang muka. Malat ang labi at malalim ang hulma ng mga mata. Halatang pagod na pagod si Risto. Wala nang mali siya sa pagitan ni Noel at Lorena. Kung dati ay nagkakailangan, ngayon ay parang wala nang pumapagitan. Kaswal lang na parang matalik na magkaibigan. Nagtulungan ang dalawa. Naganap ng makakain si Noel, habang si Lorena naman ang nag-aasikaso sa anak. Si Juliana ay natutulog sa tabi ni Risto. Kinabukasan ay saka pa lamang nakabalik si Noel. May dalang iba't ibang uring prutas, kamote, at may bayawak pa na kasinlaki ng binti. Tulog pa rin si Risto, pero si Juliana ay gumagala sa kakawyan. Nakikita ni Lorena kung paano gumalaw ang mga damo sa tuwing dumadaan si Juliana. Tila ba may sariling buhay. Kumakampay ang mga dahon at lumalapit ang mga sanga kay Juliana. Napailing na lang si Lorena. Hindi niya lubos akalain ang kakaibang katangian ni Juliana. Hanggang sa nagulat si Lorena nang gumalaw na si Risto. Inangat nito ang katawan at nagunat pa ng kamay. Nay, patawarin niyo po ako. Naisagawa ni Almacar ang pagkabuhay ni Hodan. Humiling ako sa kalangitan na wakasan ang buhay ko pero hindi natuloy. Hindi ako pinahintulutan. Patawarin niyo po ako, Nay. Wika ni Risto habang papalapit kay Lorena. Niyakap niya ng maigpit ang ina. Hindi nakapagsalita si Lorena. Parang nabuhusan ng malamig na tubig. Kitang-kita ang pagkaawa sa bata. Ito pa lang ang unang beses niyang makita ang reaksyon ni Risto na nahihirapan. Hinapuhap niya ang ulo. Sinabing walang kasalanan si Risto. Ginawa nila ang dapat pero sadyang hindi sila pinalad. Ano man ang kakaharapin nila sa susunod, kailangan nilang magtulungan. Sinarili ko po kasi, Nay. Nagkasala po ako. Hindi po ako nagtiwala sa inyo at inako ko po yung lahat ng responsibilidad. Na kung tutuusin, malaki po sana yung tsansa natin kung may tiwala ako sa inyo eh. Ang problema po ngayon yung mga batang nawawala. Wala ang mga bata doon sa lugar na pinuntahan natin. Patibong po pala yun para mahuli ang isa sa amin ni Juliana. Sana hindi ako nagpadalos-dalos. Inabisuhan naman ako ni Mikael eh. Pero hindi ako nakinig dahil sa pagnanais na matapos kagad ang problema. Buhay na si Hodan. Buhay na ang immortal. Wika ni Risto. Hindi nagsalita si Lorena. Lumapit naman si Noel at sinabing dumating si Carpio kagabi. Alam pala ito ni Risto.
Pero hindi niya lang makayanang bumangon dahil naubos na ang lahat ng lakas sa katawan. Kaya naman minabuting magpahinga ng bata. Ayos lang yon, Risto. Si Carpio ang naghahanap ngayon sa mga bata. Huwag kang mag-alala. Gaano man kahirap ang tatahakin natin landas, may paraan para magtagumpay. Tandaan mo, Risto, hindi natin may didikta ang kakalabasan sa hinaharap. Dalawa lang yan. May tagumpay, may kabiguan, pero susubukan pa rin natin. Malay mo, magtagumpay tayo sa huli. Mungkahi ni Noel. Napangiti naman si Lorena at ang gaan ng pakiramdam niya kay Noel. Parang ito na ang ama ni Risto kung magbigay ng payo. Nagpatuloy si Noel sa ginagawa. Inihaw ang bayawak at mga kamote. Ilang sandali pa ay nakakain na rin sila. Walang arte si Risto at Juliana dahil sa sobrang gutom. Wala silang pake sa lasa ng bayawak. Malansa ito. At sobrang bihira sa mga mata ang ganitong klase ng pagkain. Hanggang sa tuluyan ng tumirik ang araw, may nakikita silang mga kabahayan pero sobrang lalayo. Meron namang malapit pero sira-sira na. Parang nadaanan ng epidemya ang lugar at wala ring nangangalaga sa sakahan. Nabalot na ito ng makapal na damo at baging. Nanatili sila sa lugar hanggang sa muling sumapit ang gabi. Saka pa lamang nakapagdesisyon si Risto na kumilos. Kalmado lang si Juliana at umaayon ito sa kahit anong sabihin ni Risto. Sinabi pa ni Juliana na kinausap niya ang tatay niyang si Camaro. At ayon dito, pwede kahit si Juliana na lang ang makikiusap sa ibang teritoryo. Dahil si Juliana ang itinakda para bantayan ang kalikasan sa mundo ng mga tao. Kahit walang tulong ng ama, may makakasama silang engkanto sa ibang lugar. Ngunit hindi niya alam kung meron bang mandirigmang engkanto, katulad ng kinabibilangan teritoryo ng ama. Baka mga kapre lang, tikbalang, at mga karaniwang duwende. Hindi kasi lahat ng lugar ay merong mandirigmang engkanto. Basta, gagawin ko ang makakaya ko para mapaglingkuran ng batang banal. Wika ni Juliana. At nang gabing iyon, isinagawa na ni Noel ang pagsuri sa kinaroroonan ng mga kalaban. Gamit ng rebulto, nilapag niya ito sa papag at nag-usal. Napapailing na lang si Risto ng mga sandaling ito. Wala na ang poder na hinarang niya sa rebulto. May takot man dahil gamit ito sa masama. Wala nang nagawa si Risto kung hindi ang sumang-ayon. Naririnig niya naman ang gabay. Sinasabing makakatulong ang gamit ni Satanas sa kanilang gagawing hakbang. Wala itong kasalanan basta ang adhikain ay para sa kabutihan. May marangal kahit masama ang gamit na tangan. Nabanggit pa nito ang pangalan ni Carpio. Isang masamang taglay pero ginagamit naman sa kabutihan ang katangian. Nasa labas ng kubo si Lorena, Juliana at Risto. Si Noel lang ang nasa loob habang nakaharap sa rebulto. Maliwanag naman dahil may siga sa gilid ng kubo. Ilang sandali pa, dinampot na ni Noel ang rebulto. Nakita ko na si Odan. Nasa kanluran sila. Sa Tubigon, Bohol. Naroon din ang mga batang tinukot. Naroon silang lahat. Si Odan at Almacar. Wika ni Noel. Teka kuya, baka maling pangitain yan ah. Nung nakaraan, nakasaad na nandito sa lugar. Pero wala naman sila. Nalinlang lang tayo. Wika ni Risto. Sigurado na ako, Risto. Hindi ako nagpadala ngayon sa panliling lang.
Nasa kamay ni Almacar ang dalawa pang rebulto, kaya kaya nitong manipulahin ang lahat. Doon din papunta si Carpio. Wika ni Noel. Kung pupunta dun si Carpio, natitiyak kong tugma ang pangitain na nakita ni Noel. Umalis na tayo. Ikaw na ang sasama sa mga bata, Noel. Mauuna ako sa lugar, kagaya ng ginawa ko para masiguradong ligtas ang dadaanan ng anak ko. Risto, makinig ka sa bawat sasabihin ni Noel. Huwag mong pairalin ang lakas ng loob mo. Maliwanag ba? Hindi na nagsalita pa si Risto. Tumangulang at umalis na si Lorena. At kagaya ng dating gawain, nauna ang kubura sa landas bago pa tahakin nila Risto. Nang mga sandaling ito, kinausap ni Noel ang dalawang bata. Sasakay sila ng sasakyan papuntang Tubigon. Ngunit kapag may naramdamang kakaiba ang dalawa, huwag isarili nang sa ganon maging payapa ang isip ni Noel. Natawa naman si Risto. Naalala niya na nagugulat na lang si Risto pati ang ibang kasama, lalo na kung meron siyang kakaibang ginagawa. Tumango ang bata habang nakangiti at tinitigan si Juliana. Handa ka na ba, Juliana? Ikakarga ko na ang mga sasandalan ko. Tatawagin ko na ang mga anghel. At ganun ka din, Juliana. Para magawa nating masupil ang kalaban, hindi na dapat maging kumpiyansa. Kailangan nang dalhin lahat ng puwersa. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento, JIP. Abangan pa natin ang mga susunod na kwento dito sa channel. At muli huwag nating kalimutan na mag-comment ng #JD. Yun lamang, JIPs. Maraming salamat. Paalam.